Title, Attorney Topacio. Pinasalamatan si Marcos Jr. sa pagtupad sa pangakong may makukulong. Nagbigay ng sarkastikong reaksyon ang legal counsel na si Attorney Ferdy Topacio kaugnay ng pag-aresto kay retired Major General Romeo B. Puquis, kung saan una niyang pinasalamatan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtupad umano sa pangakong may makukulong, ngunit agad ding iginit na mali ang taong ipinakulong. I will just take this opportunity para pasalamatan ang ating Pangulo si BBM sapagkat tinupad niya ang kanyang pangako na may makukulong. Gayunman, ayon kay Topacio, ang katuparan ng pangako ay nauwi sa baliktad na resulta dahil hindi umano ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan ang kinasuhan, kundi ang mga hayagang nagproprotesta laban sa pagnanakaw. Sabi ni Topacio, pero mali po yung ipinakukulong. Hindi po yung mga magnanakaw, kundi yung mga nagproprotesta sa pagnanakaw. Hindi rin nag-atubiling magbigay ng diretsahang payo si Topacio sa Pangulo hinggil sa umano'y maling rekomendasyon na nagbunsod ng pag-aresto. Kung sino man po ang nag-advise sa inyo noon, bangag po yun. Tanggalin niyo po yun. Para kay Topacio, ang pag-aresto kay General Puquis ay nagiging simbolo ng baliktad na pagpapatupad ng hustisya, kung saan ang mga kritiko ng korupsyon ang nauunang nakukulong, habang ang mga itinuturong sangkot sa malalaking anomalya ay nananatiling hindi napapanagot. Ang pahayag ni Atty. Topacio ay sumali sa lumalawak na hanay ng mga reaksyon mula sa mga abogado, veterano at mambabatas na kumukwestiyon kung pantay ba ang hustisya at kung sino ang tunay na dapat managot sa gitna ng mga aligasyon sa pandarambong sa pundo ng bayan. Okay, nagbabakasyon kami with my whole family sa isang lugar, May napakinggan akong mga komentaryo sa local radio station dito sa lugar na pinasyalan namin. Ang pinag-uusapan nila, yung pag-aresto kay General Puquis at yung freedom of speech, kung meron pa ba tayo ngayon. Yun ang talakayan sa isang local radio station. So, agree ako dito kay Atty. Topacio. Yung sabi niya, kung sino man nang nag-advise na kasuhan, paresto si General Puquis, I believe mas lalo itong magbunga ng negative effect sa Marcos Jr. administration na sa ngayon bulusok na rating. Ang hinahanap ng nakakarami ngayon is yung matupad ba yung pangako na magpapakulong sila ng mga big fish. Ay ito nga, big fish nga ang naipakulong nila ng isang araw dahil retired 2-star general naglingkod ng marangal sa bansang ito. Big fish talaga. Kailan hindi naman siya magnanakaw. Kilala ko ito, si General Puquis. Highly respected siya among the PMAers. Dati presidente siya ng buong PMA class 1981. Sa kanyang klase mayroong isa na naging chief of staff, si General Bautista,
Then maraming mga 3-star generals. So itong mga PMAR na yan, nagtutulungan. Sakit ng isa, halos sakit nila lahat. So, nandyan na yan. Labanan na yan sa korte. Kaya lang, ang mas importanteng labanan ngayon na pagtuunan ng pansin ng Marcos Jr. administration is battle of public opinion. Ang presidente na ngayon ang may pinakamababang trust and performance rating among all presidents itong midterm dahil nakakaabot na siya ng negative trust and performance rating. Tapos ganito pa ang gagawin, aresto. Ang kasalanan, nagsalita lang laban sa corruption. Ito hindi naman ako abogado. Yung mga basihan nila sa pagkaso. Opinion ko lang ito. Hindi yan mananalo sa korte. Kasi ako may personal na kong experience dyan sa pagdating sa mga ganyang kaso-kaso. Napakahigpit po ang ating mga korte at napakatino para sa akin matitino ang ating mga judges. Despite yung lately may allegation si Boying Rimulya na grabe daw, malala daw ang korupsyon sa judiciary, I do not agree. Yes, may mangilan-ilan na mga justices na nasisilaw sa pera, kailang karamihan, I tell you, ang mga judges natin maasahan. Kaya ang mga inosente hindi talaga mapapabayan. Magkakaroon ka talaga ng hustisya dito sa ating korte. And let's pray let's support General Pukis dahil sakripisyo para sa kanya ito, yung nagsasalita siya laban sa korupsyon para sa ordinaryong mamamayan. Hindi siya ang kriminal. Mariing kwestiyon ni retired Lieutenant General Antonio Parladi Jr. ang pag-aresto kay retired Major General Romeo B. Pukis at iginiit na may mas malalim at mas seryosong tanong na dapat sagutin ng pamahalaan, lalo na sa hanay ng mga retirado at aktibong kawal. Ano ang nangyayari sa bansa? Ayan ang tanong niya sa kanyang post. Ano ba ang krimeng ginawa ni General Pukis? Gaano ito kaseryoso? Krimen ba talaga ito? Binigyang diin ni Parladi ang personal niyang pagkakakilala kay Pukis bilang isang opisyal na tapat na naglilingkod sa bayan. Matapos niyang paglingkuran ang bansa ng tapat at personal kung alam na ginawa niya ito, karapat-dapat ba siyang arestuhin? Panawagan ng mga retiradong sundalo. Iginiit ni Parladi na hindi lamang ito usapin sa isang tao, kundi ng buong komunidad ng mga nagsilbi sa sandatahang lakas. May karapatan kaming malaman ito, kami mga retiradong sundalo ng bansang ito ay may karapatang malaman. Gayon din kayo ang mga nasa aktibong serbisyo. So, ano ang ugat ng hinaing? Question din ni Parladi kung ano talaga ang nagtulak kay Pukis na gawin ang mga ipinaparatang laban sa kanya. Ano ang nagtulak sa kanya na gawin ang ipinaparatang? May saysay ba ang kanyang hinaing? Personal ba ito? O ito ba ang parehong hinaing na nararamdaman natin lahat?
Ayon kay Parlade, hanggang ngayon ay hindi pa malinaw sa publiko ang buong katotohanan. Hindi pa natin naririnig kung ano talaga ang tunay na sitwasyon. Sa kabila ng mga paratang mariin ang paninindigan ni Parlade. Ngunit sa puntong ito may isang bagay akong tiyak. Si General Romeo Puquis ay hindi ang kriminal. Ikinumpara sa mga aniyay tunay na salarin na hanggang ngayon ay hindi napapanagot. Libo-libo ang gumagawa ng napakaseryosong krimen laban sa mamamayan at sa Estado. Sa harap mismo ng ating mga mata na dapat nasa kulungan, ngunit hindi. Tinapos ni Parlade ang kanyang pahayag sa isang personal na mensahe ng lakas ng loob para kay Puquis. Darating at darating ang panahon ng paniningil. Tibayan mo loob mo, sir. Basta sa tama ka, fights lang. Ang pahayag ni Lieutenant General Parlade ay sumasalamin sa lumalawak na sentimento ng maraming Pilipino na ang pag-aresto kay General Parlade ay pagsupil sa karapatan ng libreng pamamahayag. Salamat po, General Parlade, sir, sa inyong taos-pusong pagsuporta kay General Puquis. I think class 87 itong si General Parlade, tama ba? 86 o 87. Malayo na ang agwat nila ni General Puquis dahil class 81 itong si Puquis. Halos nakasabayan ko lang pumasok sa serbisyo si General Puquis dahil 1981 siya, ako naman 1983 pumasok sa military service. Malaking tulong itong mga grupo nilang piloto kasi nung mga 1980s na napakalakas pa ang kalaban ng bansa, yung mga rebelding komunista, malakas sila. Karamihan sa mga encounters, army, kaming mga army nasa ground, kung hindi kami masuportahan kaagad ng air support, walang helicopter na darating, namamatayan kami, dihado kami. Ako, saksi ako sa malaking tulong ng mga Air Force pilots, kami na nasa ground, dahil I tell you, matatapang itong ating mga piloto. Kahit yung helicopter nila noon, yung Huey, yung mga luma, pinaglumal sa Vietnam War, kailan napapalipad nila ng very efficient at marami silang nailigtas na buhay. Mismong kapatid ko na after ng 7 hours na encounter, natamaan siya sa katawan at naibak siya at naligtas ang buhay ko dahil sa pagdating ng mga Air Force pilots katulad nitong si General Puquis. Kaya nalulungkot po ako itong nangyari sa kanya. Sabi nga niya na ako na nagsilbi ng marangal, kinasuhan ninyo ang mga NPA na more than 50 years ng openly challenging the government. Gusto nilang pabagsakin ang gobyerno. Lalong mga kasama nila sa mga syudad na palaging nagrarally, nagpro-protesta at sumisigaw, ibagsak ang gobyerno ito. Hindi naman nila kinakasuhan. So, ito na yung powers that be. Anyway, karapatan naman ng Estado na sampahan ng kaso ang sinumang civilian kahit retired na. But ang epekto nito yung sa battle of public opinion. It will boomerang to this administration, itong
pagkaso nila kay General Pugis. At fights lang sir, laban lang, kayang-kaya mo yan, lulusutan yan sa ating mga korte na buhay ang judicial system natin sa bansa.